Wild sa Game 3 ng Minnesota Timberwolves versus Denver Nuggets. Ito yung magandang labanan. MVP laban sa superstar. Nag-ala Michael Jordan mood na si Anthony Edwards. Nakabawi sa mga Denver Nuggets. Hindi talaga nakakasawang panoorin ang labanan nila ni The Joker. So eto, isa talaga sa mga inaabangan ng labanan sa Western Conference sa playoffs. Denver Nuggets versus sa Minnesota Timberwolves. Magawa pa kaya ngumiti ni Jokic kapag matuwan sila dito ni Atman? Well, kapag nangyari yan, kantsawa mo na ang kilalang tropa mo na mga Nuggets fans. The fade will go. Go, fade! Pero syempre, magiging highly competitive pa rin ang series na to dahil hindi naman ganun-ganun na lang napapayag sila Jamal Murray at Nikola Jokic kontra kila Anthony Edwards at Julius Randle ng Minnesota. Yun nga lang itong si Atman, problema talaga yung shot ability niya at sa kanyang pagiging elite na 3-level threat. Tapos itong si Randle naman mamaan sa offense. May plus making din. Sa game 2 nila, gumawa siya ng 24 points. Pumapangalawa sa high scoring ni Anthony Edwards na may 30 points. Pero bukod kila Anthony Edwards at Julius Randle, andyan pa si Jaden McDaniels na isa sa mga importanteng scorer nila at elite na defender. So asset talaga siya dito sa court. Paano nga ba nila ito nagawa na may tabla nila itong series na to? Simpleng sagot, naging maganda kasi yung depensa dito ng Wolves. Hirap na hirap ang Denver kung paano sila ditong detempensahan ng Minnesota. Tapos ang matindi pa, kahit humanap sila dito ng switches ng Nuggets, ay kaya pa rin sila talaga ditong bantayan ng Minnesota Timberwolves. Biruin nyo itong si Jokic, nakakapagtala nga siya dito ng 24 points ng game 2, pero 8 out of 20 ang kanyang percentage sa field goal. 1 out of 7 pa sa 3 itong si The Joker. Andun pa rin yung rebound at assist niya, pero yung scoring niya, di hamak na nampababa nila ito. Tapos di lang yan nabantayan rin nila dito ng maigi mga core player ng Nuggets. Si Aaron Gordon, naka 8 points lang with 3 out of 8 sa field goal. Dahil kada playoffs scorer to Tulong-tulong kasi yung mga perimeter guys dito ng Wolves. Sila Ant, McDaniels at DiVincenzo at iba pa. Pero still, ang na-benefits pa rin sa game na to ng Nuggets si Jamal Murray. Nung game 2, with total of 11 points pero 11 out of 25 sa field goal. Siya hindi gaano talaga ditong nabantay ng maigi ng Timberwolves. Ball the other way. Brown over to Murray, flicks the wrist. Pero ito yung problema, kapag masyado kang magre-rely sa mga starters mo, kapag nagkabiglaan, wala naman ditong mauhugot. Tapos sa Wolves naman, baliktad, may depth talaga. Lalo may Nas at DiVincenzo na pwedeng talagang tawagin dito na starters. Mula sa galing sa bench ng Wolves dahil sa two-way player nila, ang dami talaga nilang weapons ng Minnesota Timberwolves. Nung game 2, si Julius Randle at Anthony Edwards ang nangunguna sa scorer. Lalo na kay Atman, hindi talaga nawawala sa team. Ang franchise ng Minnesota Timberwolves talagang todo bohat. By one. Edwards, off glass. Tapos eto, going to the game 3, home court na ng Minnesota Timberwolves. Ang tanong, makakabawi kaya dito ang Nuggets? Sigurado magiging frustration to para sa mga Denver. Kasi kung hindi, ay pwedeng mauwi ito sa 3-1 deficit. Kita niyan man kung anong pwedeng maaaring magawa dito ng Timberwolves. Sa dulo, evenly, napakagandang match pa rin ito. Dahil kita rin natin sa numbers ng labanan nila, halos dikit lang. Talagang napaka-interesting to. Next, kung magpapatuloy pa rin kaya dito ang ginagawa ni Anthony Edwards para talunin muli nila itong may championship experience na Nuggets. Pero sa totoo lang, medyo napakahirap pa rin itong i-predict dahil magandang gawin na lang ay mag-enjoy at panoorin itong Battle of the Titans na to. Well, anyway mga idol, kayo ba? Ano ba sa tingin nyo? Kung sino kayang mananalo sa serye na to? I-comment section nyo lang sa baba. Bring it up. Going in. Oh, 3 minutes to go and a chant of defense here at Ball Arena. But Anthony Edwards with a three-pointer, matching the triple to 2 minutes to go in overtime. Joker feeling it. Hits another three.